Bago po tayo lumod at manalangin, ating munang pakinggan, basahin at namnamin natin ang mensahe ng ating kritik sa mga oras na ito. Ito po ay matagpuan sa aklat ng Lucas, chapter 9, verse 25. Ating pong basahin. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala kung mapapahamak naman ang kanyang sarili. Tayo po. At mapapala ng Diyos na sa asa ng mga langit. Panginoon, salamat po sa mga biyaya na pagganap niyo sa amin sa bangsang linggo. Dahil doon, Panginoon, kami pong invest at na kayo naparito ngayon sa iyong bahay simbahan upang maibalik ang papuri sa iyong banal na pangalan sa oras ng Sabat. Panginoon, dinadahin po namin sa mga oras na ito ang bawat isa, mayroon lalo na yung may makaramdaman physical, Panginoon. Sana'y pabilihin niyo po sila sa ilang makaramdaman para din po sa araw ng Sabat, sunod na Sabat, Panginoon, ay maaari namin silang makasama sa papuri sa iyong banal na pangalan. Dinadahin po namin na lalo ng aming ramdaman spiritually, Panginoon, ang aming panampalataya na nagpaypay, na sana'y i-restore niyo ito, Panginoon, na maging at maging matatag, ano bang magsubok na dumating sa iyong mga sarili. Para sa inyong kalawang pagparito ay magsama kami doon sa langit na payong hihita para sa lahat ng mga Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dinalangin po namin ang aming pagsasamba sa iyo, lalo na sa mga oras na ito, kami po ay makinig ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo po si Brother Jess sa kanyang salita na sanay. Ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay maaaring naming maipasok sa aming puso at isipan na mga salita na ito ay magpatatag, magpatibay, maaaring namin itong gawing inspirasyon.
But this valley that lies before me, before is a shadow you can't overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time the storm arose, more than just your heart. And reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Asking why did it happen? Think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find greater ease to live your life triumphant through the answers aren't enough. There is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. And the heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't enough, there is Jesus. It's more than just an answer to your prayer. And the heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, when answers aren't enough, when answers aren't enough, He is there. He is there. He is sound sa live. Kaya nakita ko yung aking mic kay Lobat eh. Meron, okay. Salamat sa Diyos at tayo ay binigyan muli ng pagkakataon. Ano po? Ako nang kung sandali yung laptop ko. May yung iba ay wala sa atin na
tayo po ay mag-iingat ngayon sa panahon na to dahil tayo po ay nasa panahon ng pagbabago ng ating klima. Ano po? Tayo po ay tawag dito. Pumasok na ang hanging amihan. So dito po nagsisimula yung mga ubot-sipon, lagnat, trangkaso. Salamat na lang at ang COVID ay hindi na masyado ngayon pero mag-iingat pa rin tayo. At ang ating, ayun nga, ang aming baby Lucas ay mayroong dinaramdam. Ako po nung nakaraan ay medyo minamalat na. At salamat sa Diyos dahil pinagaling niya ako. Ano po? Tayo po ngayon ay binigyan, hinandugan ni Sister Jacinth ng isang magandang awitin na salamat at siya ay nakapiling muli natin. So bagang ito, tayo ay magsasalo-salo sa isang pag-aaral. Ba't wala yung ating JR? Ayun. Ayan, magsasalo tayo sa pag-aaral. Antayin lang natin yung ating... meron na ba? Okay. Ang ating pag-aaral po sa umagang ito ay kung bakit may mayaman at may mahirap. Ano? Rich versus poor. Kung ating pong titignan, bakit ang tao hindi lahat mayaman? Ano? Hindi lahat naman mahirap. Yung iba nga sinasabi, sana umulan ng pera. Pero bakit hindi nangyayari? Bakit hindi umuulan ng pera? Kasi pag umulan ng pera, wala na maghahanap buhay. Wala na magtatanim. Wala nang gagawa ng produkto na para gusto lahat ay puro bili, bili, bili. Paano makikilala ang mahirap at mayaman? Kumisan sa itsura pa lang, alam na natin. Sa pamamagitan nito, ayan, nawala. Sa pamamagitan nito, ang bulsa ng mayaman ay maraming pera. Ang bulsa ng mahirap ay walang pera, bingay butas. Pero kumisan, akala nyo yan ay mahirap, pero hindi, mayaman yan. Alam nyo kung bakit? Puro card na lang ang ginagamit. Credit card, ATM card, puro card na lang. Pero kung sa lumang version, ito talaga ang mayaman. Ano po? Diyan yung makikilala ang mahirap at mayaman. Meron pa sa pananamit. Ang damit ng mayaman. Hindi po ako mayaman. Ito'y, ano lang, tawag dito, ito yung mga bigay lang. Ang damit ng mayaman ay halatang halata, pero ang damit ng mahirap ay halata mong hindi siya kasing ganda ng damit ng mayaman. Pero ano po, meron tao kahit na mahirap hindi halata. Dahil ang kanyang pagpananamit ay maayos. Maganda. At kahit namumurahin ang kanyang suot, binabagayan yung kanyang sabi nga ay kahit namumurahin yung kanyang suot ay nagiging parang mamahalin. Nakakita na ba kayo ng ganoon? Yung maganda magdala ng damit. Di ba? Meron naman tao na kahit mamahalin ng damit, pero hindi mukhang mamahalin pag siya ang nagsuot. Okay? Diyan yung nakikita minsan sa paningin ng tao, ang mayaman at ang mahirap. Bakit nga ba ganun? Laging mayroong differences. Laging may pagkakaiba. Alam nyo ba hanggang sa kamatayan? Sa libingan, iba ang libingan ng mayaman at ng mahirap. Di ba? Iba ang libingan ng misoleo, iba ang libingan ng nakabaon. Pero nung panahon ng COVID, nitong COVID na to, halos iisa na lang. Wala nang burol-burol. Lahat libing. Yung iba, ano tawag dito? Cremate. Sinusunog na lang. Wala nang pagkakaiba. Miski sa hustisya. Di ba? Sa hustisya, iba ang hustisya sa mayaman, iba ang hustisya sa mahirap. Sabi nga, kapag ang nagnakaw ay mayaman, anong sabi? Klepto ang tawag. May sakit na klepto. Pero pag ang nakaw ay mahirap, ang sabi ay magnanakaw. Ganyan ang ano nila. Ganyan ang term na ginagamit nila. Nakuha nyo? Ibig sabihin,
sa hustisya, hindi sila patas, hindi sila pantay. Pero kung minsan, nakikita naman ito sa ugali. Sa ugali. Ayan, behavior and attitude. Kung minsan, makikita mo yung breeding ng mahirap, iba kaysa sa mayaman. Ang mayaman, parang ang kumilos ay pino. Yung bang meron siyang, ang tawag doon ay GMRC. Alam niyo ba yung GMRC? Ewan ko si Brother Efred kung naaalala mo yung GMRC nung araw. Naalala mo? Yung good manners and right conduct. Di ba? Sa breeding, iba. Yung behavior and attitude. Sa attitude, yung kanyang pagkilos, pananalita, ibang-iba. Di ba? Ang sabi sa Kawikaan, Kawikaan 14:20, ang mahirap kadalasan ay hindi kinakaibigan kahit ng kanyang mga kapitbahay. Bakit? Ba't hindi kinakaibigan? Minsan nilalayuan. Minsan makikita ka pa lang sa pintuan ay wala ako. Wala ako dito sa amin. Ay, ewan ko. Ay, minsan pag nagkukwento ang aking asawa nung sila daw ay mahirap pinagtataguan. Kasi iniisip, alam niyo kung bakit? Laging hihingian. Laging uutangan. Di ba? Ngunit ang sabi, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Hindi lang kaibigan, pati kamag-anak, dumadami. Miski inaanak, dumadami. Pag mayaman ka. Minsan biglang magmamano sa'yo. Mano po, Ninong, kanino ka bang anak? Ganun ang attitude ng mga tao. Siguro kay Kadeli, marami nagmamano pag Pasko. Apo niyo ho ako. Saan? Diba? Saan? Kanino kang anak? Inaanak niyo po. Kanino? Diba? Ganyan ang nagiging ng mga tao ngayon. Ang sabi rito, sa ating pag-aaralan ngayon, ito po ay nasa, hindi ko na ilagay, sa Marcos 12, 41 hanggang 44. Ito po yung isang inobserbahan ng Panginoon sa kanyang pagpunta sa sinagoga. Ang sabi rito ay, umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng kaloob doon sa templo nang pinagmamasdan ang taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayaman na naghuhulog ng malalaking halaga. Yun po yung lalagyan ng offering. Sa ibang simbahan, hindi po katulad ng ginagawa natin dito. Sa ibang simbahan, ang paghuhulog ng offering ay nasa isang lugar lang. Tulad ng ginawa namin noong dati ng panahon ng, naalala nyo ng panahon ng medyo kasagsagan ng pandemic. Meron tayo dyan. Pero pag mayaman, yung kanilang paglagay ng offering sa lalagyan ay parang pinagkakaingin nila, lalo na pag kring, ganon. Ay may lumapit doon isang mahirap na biyuda. At naghulog ng 2 pirasong barya. Yung biyuda po na ito, yung babae na yan, nakikita niyo sa picture, hiyang-hiya nung kanyang hinulog, yung 2 coins, sabi, 2 coins. At ang sabi ay, halos ayaw niyang ipakita yung kanyang offering dahil nahihiya siya. Dahil ang sinundan niya, yung maraming mayayaman. At ang sabi pa rito, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinasabi ko sa inyo, ang totoong mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay. Kasi nga yung iba pinagyayabang yung kanilang offering. Oy, malakas ako mag-offering kasi mayaman ako. Pero itong biyuda, 2 coins lang hiyang-hiya. Pero ito lang ang kanyang pera. Yung mayayaman, marami silang pera Yung kanilang ibinigay sa loob ng simbahan, barya lang sa kanila. Pero itong babae na to, na biyuda, na may kasama pang mga anak, ito lang ang kanyang pera, pero ibinigay niya pa sa offering. Ang sabi ng Panginoon, mas malaki ang binigay ng biyuda. Bakit? Kasi ito lang ang kayamanan niya. Ito lang ang meron sa kanya. At ito'y bukal sa kalooban niya. Sapagkat silang lahat, ang sabi, kapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Sobra lang, hindi nila ininda. Pero yung biyuda, talagang yun lang ang meron sa kanila. Ang sabi pa, pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Kita nyo? Yung 2 coins, sabihin natin 2 piso. Yun lang ang meron sa kanya
Kaya ibig sabihin, sa mata ng Diyos, mas malaki yung ibinigay ng biyudang ito. Ang sabi sa Lucas 16:19 hanggang 31, ito po yung ating pag-aaralan. Pagsasalu-saluhan. Nasabi, may isang lalaking mayaman. Nakadamit siya ng kulay ube at pinong lino. Ibig sabihin, magandang klase yung kanyang damit. Namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Isipin nyo na, pag ikaw ay mayaman, isang taong mayaman, araw-araw sabi, marahil siya ay nagsya-shopping sa SM. Araw-araw yan, masarap ang pagkain. Hindi lang Jollibee ang kinakainan niya, kundi yung magagandang restaurant, malalaking restaurant. Marangya. At maraming pagkain lagi sa kanyang bahay. Meron doong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Doon siya lagi sa tarangkahan ng mayaman. May inaasahan siya. May higit diyang hinahangad na mabusog mula sa mumong nahuhulog mula sa hapagkainan ng mayamang lalaki. Ang inaasahan niya lang yung mga tira-tira. Yun ang ibig sabihin niya. Yung may ihagis man lang ganon, may tira-tira. Ngunit maging ang aso na lumalapit ay hinihimod ng kanyang mga galis. Sabihin, sobra siguro sa hirap, wala nang vitamin siya nakakain, wala nang vitamin ang nakukuha, ginagalis na siya, hinihimod ng aso. Pero ang inaasahan niya lang, baka sakaling magtapon tong mayaman ng kunting tira. Pero bakit ganun ang buhay, ano po? Pero alam ba natin na ang lalaking ito ay laging tinitingnan ng Diyos? Lagi siyang tinitingnan. Ewan ko kung kilala niyo yung dalawang lalaking ito. Sa Sapang Palay, kilala ito. Kilala si Henry at saka si Pac. Parehong siraulo po yan. Si Henry, ito'y dating pahinante ng isang hardware na nasiraan ng ulo. Laging nagsusunog. Kung ano makita, sinusunog, pati bahay nga nila, sinunog, buti na agapan eh. Ito naman si Pac. Tawag naman niya, Pac, alam niyo kung bakit Pac? Laging, Pac, 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 Pac. Laging parang may ginugulpe. Bisan mahahawakan niya pang gano'n, pero wala namang hinahawakan. Pac, 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 Pac. Ganyan niya. At tinawag na Pac, o yung iba tawag si Pac, Pac. Nakikita niya, kadeli na. Buhay pa ho. Oh, buhay pa. Ang namatay yung si Pisak. Si Pisak. Marami sila ulo sa amin eh. Hindi ako kasama doon. Diyan po sa amin, diyan sa lugar namin, may nakausap po ang taga National Institute for Mental Health. Dati raw siyang gano'n. Sabi ko, ba't dito sa amin, dumadami ang siraulo? Samantalang ang mga original naman dito, yan si Henry, original. Meron pang isang babae, si Raquel. Natatandaan niyo si Raquel, yung, Inay! Buhay pa si Raquel. Bigla na lang iiyak. Yun ang mga original. Pero ito si Pac, hindi taga sa amin yan. Hindi taga sa Sapang Palay yan. Taga ron ba yan? Kasi sa usap, si Raquel, yung babae, yun ang taga ron. Pero ito hindi. Taga ron ba yan? Ay, ganun ba? Kasi yung pag sabi na hindi namin kilala yan. Sabi ka, okay. Yan pong mga yan ay kumakain ng dumi. Kung ano lang, minsan nga ito si Pac, nakita ko yung babae may dalang spaghetti, nabutas yung spaghetti, nalaglag talaga sa lupa, kinain talaga, as in direkta talaga, minsan sa kanal, ginagano lang, kinakain. Kita nyo, ang sabi ng taga National Mental Health, kaya daw marami ibinabagsak sa Bulacan, actually, sa Bulacan ang sinabi niya, dahil sa eksperimento, ito po'y kwento lang. Ang kwento, pag sa Bulacan, ibinagsak, lalo na dito sa parting San Jose del Monte, ang kanilang nilalagay, iniiwan lang ng mga taga-ospital, iniiwan lang. Sa eksperimento, dito sa Bulacan, pag iniwan, nabubuhay ang loko-loko. Sa ibang lugar, pinapatay daw eh. Pinapatay pag iniiwan nila. Kasi, iyan pala, pag pinasok sa mental hospital, pag walang nagsuporta, pinakakawalan kasi walang budget eh. Sana, kung merong mga presidente, o baka meron nanonood sa atin na ngayon presidentiable sa aking FB Live, sana isa yan sa maging isa yan sa maging project nila na kalingain yung mga siraulo. Yung mga nawalan ng katinuan sa kanilang pag-iisip.
Okay, tuloy natin. Pero yung dalawang yan, kahit minsan, actually, meron pa si Bin Laden, yung natandaan yung matanda na, kung tawag namin Bin Laden kasi mahaba ang buhok, mahaba ang balbas, kung tawagin namin si Bin Laden, si Raquel. At meron na naman mga bago ngayon. Matangkad na, yung parang Amerikano. Sabi FBR, Nasa Santa Maria ngayon. Okay. Ay, ang mga yan, kahit minsan hindi ko nakita nag-face mask. Kahit minsan hindi ko nakita nag-face shield. Pero hindi nagkaka-COVID. Alam niyo kung ang tawag yan? Kung bakit hindi ganyan. Tamantalang tayong matitino, nagbabitamins, nag-iingat, tinatamaan pa. Meron kasi yung tinatawag sa English na divine providence. Divine providence, sabihin ay, kung sa atin ay naaawa ang Diyos, tayong mga normal, mas higit kinakaawaan yung mga yan, abnormal. Higit na kinakaawaan ng Diyos yan. Bakit? Kasi wala na silang kakayanan eh. Yun ang sabi sa inyo, yan, tulad niya si Paco, may si Henry yan, kumakain sa isang gilid. Wala na silang kakayanan eh. Pero hindi sila nagkaka-COVID, tignan nyo. Pero yung si Pac, pag nakikita ko, takot sa akin. Paano nang babato yan pagka Nambabato yan eh. Minsan, alam nyo ganito, kaya takot sa akin yan, minsan, hinataw ko yan ng pat lang naman. Pat dito. Alam nyo, mas bilib ako sa kanya. Naaalala niya pa ako. Naaalala niya pa ako. At pagka nakita ko, hindi na po, tay, hindi na po. Sabi ko, kanino kang anak? Sino nanay mo? Pag tinatawag mo akong tatay, minsan, sabi ko ito, sino nanay nun? Sabi ng kasawa ko, tatay, hindi na po, papa, hindi na po. Minsan, nakatingin niya tayo mga tao, baka akala, anak ko talaga. Bilib ako dyan. Pero ang pinaka-namamangha, hindi sila nagkakasakit. Diretso natin ang ating pag-aaral. Ang sabi, nangyari na nga, ang lalaking dukha ay namatay. Namatay si Lazaro. Siyempre, alam niyo naman, lahat ng tao, mayaman, mahirap, lahat ay namamatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ibig sabihin, ang meaning dyan ay sa piling ng Diyos. Ano po? Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. So, pareho silang namatay, parehong inilibing. Meron na ngayong pagkakaiba. Sa Hades, ibig sabihin Hades, yung hindi magandang kalalagyan, sabihin natin impyerno, ay naghihirap sa paghihirap. Sa dati siya ay naghihirap, yung mayamang lalaki. Sa paghihirap niya, ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Siyempre siguro nasasaktan, ang init ng apoy. Itinanaw niya parang nakita niya si Lazaro. Ayun, sabi, nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Uy, bakit nandoon si Lazaro sa piling ng Diyos? Bakit nasa langit? Ako mayaman, ba't ako nandito sa lupa? Samantalang nung araw, nung ako'y nasa lupa, nung di pa ako namamatay, lagi ako sa aircon, siya nandun lang sa kainitan. Nakita niya. Ito po ay ilustrasyon lang ng Panginoon. Ano po? Ang tawag dito ay parabola o meron pang isang tawag eh. Ito po ay kwento ng Panginoon para madaling maabot ng tao kung ang kanyang ibig sabihin. Diretso natin. Tumawag siya ng malakas at sabi, Amang Abraham! Tumawag siya gano'n. Kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isausaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig marahil sa init, uhaw na uhaw na. Uhaw na uhaw na. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito. Napakainit po sa aking kinalalagyan. Baka pwede pong pakisawsaw na lang, hindi lang mapatakan lang ako ng tubig. Nagmamakaawa siya. Samantalang nung araw, ang nagmamakaawa sa kanya, si Lazaro. Di ba? Si Lazaro nagmamakaawa pero hindi niya tapunan ng pansin. Nasabi sa istorya ay, mayaman ito. Mayaman pero hindi niya nabigyan ng attention man lang yung mahirap na tao. Gano ba yung bigyan niya ng konting pagkain, ng tinapay, ng bigas? Alam niyo, sa panahon ngayon, napakarami ng hihingi.
Sa tindahan namin, excuse, sa tindahan namin, napakarami nang hihingi. Kuminsan wala pang benta, aga-aga nang hihingi na. Kaya sabi ng asawa ko, dapat lagi ka may pagkain dyan. Para kung wala kang pera, kahit bigas, bigyan mo. Kahit biskwit, bigyan mo. Para hindi man lang umalis ng wala, ang sabi. Lumisan, meron akong tinapay. Nanghingi. Pahingi nga po ng pahingi nga po, palimos nga po. Eh di wala akong pera. Sabihin, maaga pa. Bisan, bibigyan mo barya, kulang ang barya. Binibigyan ko ng tinapay, ayaw. Gusto pera. Bakit pera? Samantala sabi niya, nagugutom siya. Ayaw ng tinapay, gusto pera. So sabi ko, pasensya ka na, wala akong barya. Okay, diretso natin ang basa. Ngunit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo na tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Nung ikaw ay nabubuhay, sagana kay. Mabubuting bagay ang sabi. Gayunman, si Lazaro ay tumatanggap ng mga masasamang bagay kasi mahirap siya. Hindi siya sagana. Lahat ng wala ay nasa kanya. Sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay merong malaking bangin, kaya imposible yung hinihiling mo. Hindi pwedeng bigyan ka ni Lazaro diyan. May malaking bangin, malayo ka sa amin. Dahil dito, sila na naghahangad ng matuwid mula rito patungo sa iyo, na tumawid mula rito patungo sa iyo, ay hindi makakatawid. Maging sila ay hinahangad na tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid. So, hindi pala pwedeng tumawid. Hindi pala pwedeng tumawid doon sapagkat hindi pwede. Ang ibig sabihin po rito, pag tayo ay nasa kabilang buhay na, wala nang second chance. Pag tayo ay namatay, kung saan ka nakadestino dahil sa iyong mga gawa, doon ka na. Hindi pwede na ipagdarasal ka. Sa Quiapo, nung kami nagpupunta roon, ang daming magdarasal. So, ang daming magdarasal doon. Pinagdadasal daw yung kaluluwa ng mga namatay. Ginuloko nila ang tao. Ginagawang hanap buhay. Ang pagdarasal ay walang bayad. Kahit na sino sa atin pwedeng magdasal. Kaya lang mali ang pinagdadasal nila. Ang taong namatay, siya ay hahatulan ayon sa kanyang ginawa. Hindi na pwede yung iligtas niyo po siya sa impyerno. Hindi na pwede. Tapos na. The end na. So kung habang tayo ay nabubuhay, ang sabi, gawin na natin ang lahat ng pinakaalam natin gagawin, lalo tayo ay sumunod sa Diyos. Kaya nga, habang tayo nabubuhay, gawin na natin ang the best. Total tayo lahat ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kung naaalala niyo ito, isang binatang mayaman na ang sabi ay, Panginoon, papaano ko ba makakamit ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon ay, sundin mo ang utos. Ang sabi ng binata ay, sinunod ko na po lahat ng utos. Sinunod ko na. Bata pa ako maliit, ginagawa ko na yon. Ano sabi ng Panginoon? Okay, sige, kulang pa yan. Masunurin ka pala sa utos, kulang pa yan. Ang sabi, umuwi ka. Ipagbili mo ang lahat mong kayamanan o tinatangkili ka, sabi, ipagbili mo. At yung pinagbilan, ibigay mo sa mahihirap, ang sabi. Nalungkot ang binata, hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang kayamanan sa pagsunod ng Panginoon. Kaya ang nangyari, tumalikod siya. Hindi niya kaya ang maintenance ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom. Kamelyo dadaan sa butas ng karayom. Eh ako nga, pag pinagsusuot ako ng ang hirap. Yung pinagsusuot ng sinulid sa pag ganun, ang hirap. Eh kamelyo pa ang dadaan sa langit. Pero hindi naman sinasabi hindi maliligtas ang mayaman. Ang sabi ay, magaan pa ang isang kamelyo. So, ang mga mayayaman, alam nyo, isang asset yan.
kung merong nanonood sa atin na mayaman ngayon, yung inyong kayamanan, gawin yung asset papunta sa langit. Sa pamamagitan ng sumuporta kayo sa gawain ng Panginoon. Hindi dapat maging madamot. At sabi, kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kita nyo, ito'y matatagpuan sa Marcos 10:25. Tuloy natin. Sinabi niya, kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ang sabi ay, pabalikin mo si Lazaro, pareho na silang patay, pabalikin mo si Lazaro doon sa bahay namin. Ang sabi, pabalikin mo siya. Ito ay sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Yung mayaman, meron pa siyang 5 kapatid na lalaki. Suguin mo upang magbabala sa kanila nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Pabalikin niyo po yung kaluluwa ni Lazaro. Pabalikin niyo para pagmultuhan niya yung 5. At sabihin niya, "Hoy, kayong 5. Sumunod na kayo sa utos ng Diyos kasi may impyerno kayo." Wala nang ganun. Wala na po. Ang sabi dito, sinabi ni Abraham sa kanya, ang isinulat ni Moses at ng mga propeta ay nasa kanila. Lahat ng paraan na ginawa ng Diyos nasa kanila. Nandiyan na ang special offer ng kaligtasan. Lalo sa panahon ngayon, wala ka nang may kakatwiran. Nandiyan ang TV, ang radyo, ang internet, ang mga babasahin, ang mga tagapagsalita na iyong dapat pakinggan. So sabi rito, hayaan mo sila ay makinig sa kanila. Sabihin, maraming paraan. Sinabi niya, hindi amang Abraham. Sila ay magsisisi kapag pumunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Kita nyo, pagmultuhan siya ni Lazaro para matakot sila at magsisi. Pero hindi na. Walang ganun. Walang patay na bumabalik. Yan, tulad ngayon, malapit na naman ang piyesta ng patay. Sino makikipiesta sa inyo? Yun po ay piyesta ng mga buhay. Bawal ngayon. Bawal. Pero ang totoo niyan, yan po ay gawa lang ng mga sinaunang tao. Yung totoo hindi naman araw ng patay, ang sabi doon ay All Saints Day, araw ng mga banal. Pero ang lahat ng mga mahal sa buhay, tinuturing ang kanilang mga patay ng mga banal. So ginawang All Saints Day, kaya ginagawa ang pagdalo sa patay ay November 1st. Pero ang All Saints Day ay November 2. Yan po ang talagang All Saints Day. November 1 is All Souls Day. Okay, tuloy natin. At sinabi ni Abraham sa kanya, kung hindi pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ibig sabihin lahat ng tagapangaral, lahat ng tagapagsalita, kung mababasa nila, hindi sila mahihikayat kahit na isa pang bumangon patay mula sa mga patay. Bumangon mula sa mga patay. Ano ibig sabihin nito? Kahit na anong pangaral ang gawin sa kanila, kahit na anong sabihin sa kanila, nandiyan na lahat ng ebidensya. Nandiyan na lahat. Ipinakita na lahat, ito ang tama, ito ang tama. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Tara, discussion tayo. Sige, kailan? Pag gusto, maraming paraan. Kita nyo? Kahit nasabihin, pag ayaw talaga. Ayaw, kasi may lakad ako eh. Kasi may pupuntahan ako eh. May sipon ako. Pilit na sumisingot, wala naman sipon. Masakit ang ulo ko eh. Siya nang hinihimas. Basta may maikatwiran na wag lang makapakinig. Kaya tayong lahat na nandito, swerte natin sapagkat meron tayong kinikilalang Diyos na nagwa-warning sa atin. Excuse. Ang sabi sa Marcos 12:30 hanggang 31, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito yung nasa lesson natin kanina. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang kapwa mo, kapwa na gaya sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit sa mga ito. Yung binatang mayaman, kanina yung sinasabi ko sa inyo na hindi niya kayang
bigyan ang mga mahihirap. Oo, sumusunod siya sa utos. Lahat ng utos, sinusunod niya. Pero hindi niya kaya ang kawang gawa. Hindi niya kayang mamigay. Yung iba nga sinasabi, hindi bali ng mabulok na kaysa ipamigay ko. Noong panahon ng pandemic, noong panahon ng lockdown, marami ang may mabubuting loob. Namimigay talaga, namimigay. Lalo na mga politiko, naka-post pa, yung tawag dito, nakatarpulin pa. Pero tayo sa simpleng paraan, nakakagawa ba tayo sa ating kapwa? Ang sabi sa Kawikaan 28:6, wala na rin yata ng baterya. Ayan, nasabi sa Kawikaan 28:6, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. So, mas mabuti pa yung mahihirap. Tayo, wala namang mayaman siguro sa atin. Wala naman ditong naka-Mercedes-Benz. Mga simple lang tayo. Tayo ba ay namumuhay ng matuwid? Suriin natin ang ating sarili. Di ba? O, kesa naman doon sa mayayaman na ni hindi na kayang magdasal, ni hindi na kayang manalangin o magsimba. May sinasabi sa Lucas 9:25. Ang sabi, sapagkat ano ang pakikinabangi ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahaba ang kanyang sarili. Aanin natin ang kayamanan kung sakaling yayaman tayo. Aanin natin ito, pero hindi natin madadala sa hukay. Wala tayong madadala. Ang dadali lang natin sa hukay kung ano, yung ating good deeds, yung ating mga gawa. Ano ba ang ginawa natin habang tayo ay nabubuhay? Kaya nga, ako pinipilit ko. Hindi ako perfecto, pinipilit ko po. Na pag ako namatay at tumarap sa pwede ko sabihin sa kanya, mission accomplished po. Nagawa ko lahat ng pinagbibilin niyo. Sa abot ng aking makakaya. Sana tayong lahat ay ganun din. Gawin natin, nandiyan ang lahat ng ebidensya, nandiyan ang lahat ang ating dapat pag-isipan, binigyan tayo ng kanilang isip. Nawa sa umagang ito, lahat po tayo ay nagising. Unang-una ay mahalin ang ating kapwa. Paano natin makamamahalin? Baka minamahal lang natin na Brother Glenn, Brother Efren, yung magaganda. Pagpangit, ayaw na natin mahalin. Naalala ko nung araw, sabi ng kapatid ko yung namatay si Jimmy. Sabi, kuya, magdalaw tayo sa mga byuda. May kilala ka bang byuda na maganda? Yung bata pa. Sabi ko, hindi ganon. Ang pagmamahal, lahat pantay-pantay. Pangit, maganda, mabango, hindi mabango. Dapat ang pagmamahal sa kapwa ay pare-parehas. Sapagkat yan ang bilin ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Huwag tayong tumulad dito sa mayamang lalaki na mayaman pero hindi marunong makipagkapwa-tao. Nawa sa umagang ito, ang pagpapalat biyaya ng Diyos ay sumahatin nawa. At happy Sabbath sa inyo. Pero, Tayo po tumayo para sa ating closing song. Awitin natin ang When the Lord is for that young man.